Welcome back mga kabarangay sa ating Netkapihan, Talakayan at Chikahan. Ako po ang inyong Direk Rene. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa araw na to, gabing ito ay makakapanayam po natin. Last year, several times natin siyang nakapanayam. No? Ang ating mula sa Pilipinas, si kasamang Princess Jaisel Kiram ng Royal House of Sulu. Princess, magandang araw sa iyo. Kumusta ka na? Magandang araw po, isang pagbati ng kapayapaan. Siyempre, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nice to see you again, Direk Rene. More than a year na po, no? Since, since I guested in your live, Facebook. Facebook po ba ito siya? Facebook Live. Facebook Live. And maraming salamat kasi last year you were one of our special guests para sa aming Independence Day virtual celebration. Ano? Wow, oo nga po, naalala ko. Oo, kasama si Marites Vitug Dangilan at iba pang mga kilalang mga kasama. Kumusta ka na? I know pabalik-balik ka, Manila, Iloilo, Davao, and now you're based in Davao, no? Yes. Wala na po sa equation yung Iloilo kasi the reason why I was like Davao, Iloilo, Manila before kasi my husband nga is working in the 3rd division that's in Iloilo. But di ba pandemic ho, tapos hindi naman nakakalabas ang mga bata, hindi rin naman sila pwedeng magbakasyon or nawala yung privilege nila to have R&R, rest and recreation. So instead, kami ho ang dinala niya doon sa kampo. And kami sa kampo niya for 4 months. And you traveled by land, di ba? By land kayo. Yes, we traveled by land. And well, it was an opportunity rin na it was parang blessing in disguise that we were be able to travel by land to see the beauty of the Philippines sa southern part. Towards Visayas part. Ang ganda ho. Ang daming naming stopover kasi nga walang sasakyan, pwede ka mag-picture-picture. Oo nga. Kahit sa kalsada mismo. Saka I suppose it was a good learning, educational experience sa mga bata, ano? Dahil makita nila yung... Now, na-remember nila yung mga place because of yung significant tourist destination na meron doon sa mga lugar na yun. Lucky, they were lucky. We were lucky to be able to visit Boracay, we went to Dumaguete. Kasi lahat ko yung dinadaanan yun. Oo nga eh. So ano, yung jump off point, yung Dipolog, di ba? Parang Dipolog o Dapitan, Dumaguete, yung mga ganun. Ano? Dumaguete, tapos Dapitan, sa kabilang side. Oo. And so, your children, kasi nag-aaral sila online, so I suppose yung travel na yun nakatulong sa kanilang yung pagkwento nila about the Philippines, no? Yes, lalo na my 6-year-old daughter, grade 1 na siya. Well, she's 7 now. Ang dami ng kwento nung pagdating ng grade 1, ang dami niyang kwento. Ang dami niyang nagawa during the pandemic. Plus, we were living in a camp na katabi lang ng dagat. So, pwede mamingwit. Ang dami yung aktibidades ng mga bata. Nag-aalaga sila ng free-range chicken. So, first time nakakita sila ng manok na nangitlog in a box. Tapos they were taking care of the eggs of the chicken. Hinihintay mag-hatch. Ganun. Ang daming na-experience ng mga bata. Yeah. And these are things na hindi maipapalit yan ng ibang bagay. Kasi that's experiential learning nakikita niya na ano. Opo. Actually, ang pangit syempre namang experience natin during the pandemic, no? But we just make the most out of what we can do and what we have so that we can give parang give whatever yung lahat po ng pangangailangan ng mga bata in our own little way. And we just have to be creative. Kasi naboboard na rin ng mga bata, bawal mag-mall, bawal lumabas. Kahit dito sa village, hindi ko pwedeng lumabas basta below 18 years old. Okay. So, naging maganda rin yun na nakabisita sila, nakita nila yung, na-appreciate po nila yung buhay ng mga sundalo inside the camp.
na it's not easy, ang dami hong tinitiis, pero masaya kasi sama-sama. Sama-sama. Yun ang importante with the family. And so now you're back in Davao kasi yun naman talaga yung base mo is in Davao. Ang mga bata, online learning pa rin sila? Yes, online pa rin po. Pero now is different, far better than last year, no? Kasi they can go out na, they can go to the mall, they can dine in, we can go to the beach. Pwede na. Pero dati hindi. Ngayon parks are open already. But of course, we limit pa rin their exposure kasi it's still not safe to go around. Pero nandun pa rin yung social distancing, face mask, parang gano'n. Yes, of course. And ano po, masyado po silang observant dyan. Pagpasok ng kotse, alcohol. When we touch something, sila na nagbibigay ng alcohol. Alcohol, mommy. Okay. Aware na yung ano. Kasi at a young age, hindi pa sila qualified for vaccination, di ba? Yung parang, yes, opo. Hindi pa po. But you are fully vaccinated na, Princess? Yes po, we're fully vaccinated. So, yung ano, you and si Sir is based now again in Davao. Based po in Davao, yes. Davao na, okay. Princess, kasi the last time we spoke, kasi you are the president of the PhilSat, no? PhilSat Sports Association. Ito yung Pencak Silat Association sa Pilipinas, which was really founded by your dad, diba? It was talaga your dad was pursuing that, and then now you are pursuing it, no? Kasi recently nakita ko ang DepEd parang nanalo, yung something like that. And I think earlier this year or mid this year, we're talking about interviewing ko yung isang bata pa, no? One of your champions na sa PhilSat, no? So how is the association now in spite of the pandemic, yung mga ganon? Now po, di ba, I'm the president of the Pencak Silat here in the Philippines, and ang concentration po talaga namin are the national athletes, the one competing for SEA Games, for Asian Games. Wala kaming Olympics, so hanggang dun lang. Tsaka yung mga World Championships namin. Pero po silang lahat galing sa grassroots. So now, nung nagkaroon ng pandemic, medyo nahinto din yung mga activities for grassroots development. But then we are already established. Kasi nung SEA Games nga po, we won gold medal. Nung Asian Games, we're contributory to the Philippine medal tally. We gave the Philippines four medals more, no? Kahit na bronze, 4 naman. Oo, medal pa rin. Yes, and we now have become member of the DepEd. So with that, with all those development, regional, nationwide na po ang Pencak Silat. And during the pandemic, pinauwi po kasi ng Philippine Sports Commission ang mga bata sa kanilang mga bahay. Kasi yung Rizal Memorial Stadium at saka yung Ultra, kung saan nakatira yung mga atleta natin at saka nag-iensayo, ginawa kong quarantine center because grabe nga po talaga yung dami ng COVID patients at that time. That's correct. So pinauwi sila. And nung nakauwi sila, yung mga iba ang swerte, no, dahil hindi naman po ganoon kataas yung COVID rates sa lugar nila, they were able to train pa children in their community. So ito nga po yung naging offshoot nito, yung pagkapanalo ng Tubungan Elementary School. Tubungan po is in is in Iloilo. Diyan po galing yung gold medalist natin sa SEA Games. Okay. And ang category niya po ay yung mga forms, artistic. So ito pong nanalo sa Tubungan ngayon, he was part of it. Ako i-claim ko na kasi sinasabi niya nga na iniwanan niya na itong mga batang ito kasi nga kailangan niya nang bumalik sa Manila at pumunta ng Nueva Vizcaya for the bubble training. So, but still congratulations pa rin to Edmar Tacuel because he has been part of this team training for the artistic performance nila. No? Na ito nga po, nung open up na ang DepEd,
naging champion po sa forms. Wow. So, ito So, Bungan is umuwi very poor. Yes, it's a very poor province in Iloilo. So taas-taas pa, medyo bundok na parte na po yan. I've not been there, but malapit na ho kami dyan nung nasa campo kami. Okay. And ang dami pong mga less fortunate people living in Tubungan. But you know, because of the ambition, because of the perseverance of Edmar Tacuel, we were able to bring in Penchak Silat in Tubungan and help children po through sports in their development. Napakaganda, no? Umuwi siya because nag-lockdown yung Ultra, pero nandun pa rin yung ano niya, no? Parang dapat interviewin ko rin yan. Dapat kasi po kami naman sa National Sports Association, we made sure na kahit nasa bahay sila, hindi man sila makapag-perform ng skills or makapag-ensayo ng skills, no, every day. We made sure that they are fit anytime po magkaroon ng competition. So we asked them to submit a video of their exercise for strength and conditioning. Kasi yun lang talaga yung importante, na hindi mawala yung lakas nila at yung kondisyon ng katawan nila, para to make sure na they can maintain the balance. Kasi balance po talaga yung pinaka-importante pagdating sa paglaro ng Penchak Silat. Kasi it's a combination of all martial arts plus scissoring, yung mga legs mo kailangan super lakas kasi kailangan mong patumbahin yung kalaban doing the scissor thing. So pag wala kang balance, mahirap. And you cannot enhance po your balance in just 1 week or 1 month. Ang tagal ng proseso nito. Kailangan, tsaka continuous, hindi pwedeng ito, tigil, ito, hindi, continuous So, Princess, you're saying, nasa Nueva Ecija sila ngayon for the bubble training. Sorry, Nueva Vizcaya po. Nueva Vizcaya for bubble training. Nagte-training na sila for the next competition. Is that what you're saying? And that's in preparation for the upcoming SEA Games na na-postpone. Supposed to be, it will be held this December, but it was postponed because it will be held po in Vietnam. It was postponed to next year, May, I think, if I'm not mistaken. It's going to be on May next year. Sa Vietnam pa rin. Sa Vietnam pa din. Opo. Tapos, meron pa kaming Asian Indoor Martial Arts. So, ito talaga, we're so much excited about this. Kasi nga po, no, Asian Games, napatunayan na po ng mga atleta natin na they can have medals and they can do better than the Asian Games. So itong bago tong Asian Games before the SEA Games, or you're saying itong Asian Games happened po in 2018 2018. Tapos SEA Games natin 2019. Tapos ngayon na naman SEA Games dapat 2021 dapat po. Ngayon, December. But due to COVID, postponed to next year. Tapos so yung isa is ganun din, ipo-postpone din siya to Yes po. Dapat din po yun ngayon nangyari, pero i-move na naman next year. So you were saying, kasi syempre itong Penchak Silat ay national sports sa National Sports Association. So nagkikita-kita kayo mga presidente. Parang I saw in one of your posts, parang nagkita kayo kasi si Mikey Kuwangko NSA kasi medyo nawawala si Princess. Okay. Can you hear me, Princess? Yes, nagbe-break po. Nagbe-break. Okay lang. So I was asking about the NSA. So kasi kayo yung nagko-coordinate lahat, 'di ba? Yung NSA para sa mga atleta, but you also have another project, yung sa Peace Foundation, 'di ba? Princess. So anong update well, not so much on the ICPRD, except that you've been working on. Yeah. Can you hear me po? Yes, I can hear you now. I can hear you. Yeah. Well, pagdating po dun sa NGO, not so much activities kami, except for last year that nung nalaman namin na mahirap yung pasok ng bigas sa Sulu,
Yun po, nagpadala kami ng bigas for Sulu. That's the only activity we had for 2020. Now 2021, we started organizing the Muslims here in Davao. Well, ako po as president of the ICPRD, or the International Center for Peace, Reconciliation and Development, has joined na the Muslim groups here in Davao. Well, nagpaplano pa lang po kami kung paano kami makakabigay ng tulong or kahit na kaunting kasiyahan lang doon sa mga less fortunate nating mga kababayan na nandito lang po sa Davao. Kasi ang hirap din ho ng travel pa rin talaga. At saka yung exposure, nakakatakot po na masisi, no? Masisi tayo. Since the government naman is doing its part in distributing goods to the people, we also are doing something. Pero maliit lang, hindi ho malaki dahil takot ho tayo sa crowd at saka hindi po talaga allowed yung big crowd. Oo, tapos meron na naman bago, di ba? Itong kakainis. Medyo nakakahinga-hinga na tayo ng konti. Tapos may variant na naman. Tapos may bagong variant naman. But I think scientists all over the world are saying as long as vaccinated ka, kasi magiging parang flu na lang daw yan, parang ganon. So magkakasakit ka pa rin, pero at least ayaw mo pa rin eh. Ayaw pa rin magkasakit eh. Well, sabi nga po na we really have to learn how to live with COVID kasi talagang magiging, nandiyan na siya. Parang yung flu nga, di ba? Vaccine lang yearly, tapos vitamin C. Pero nakakatakot pa rin pagka-COVID. Maybe because yung mga nababalitaan natin ng umpisa, tinakot talaga tayo ng gobyerno actually. Nakakatakot yung tsaka marami tayong yung mga nakikilala o naririnig yung mga doktor, yung namatay because of that, no? And that is something that really drove the fear sa atin eh. Ako nga meron akong yung parang living la vida COVID. Yun na yung natin eh. Hindi na living la vida local, living la vida COVID. Because you're correct. Nandyan na siya eh. So we have to live around it, no, yung kung paano gagawin natin. And I guess yung avoiding crowds, din yan eh, parang natural yan eh, kasi kung pupunta ka sa crowd, maamoy mo yung ibang crowd, yung parang ganun na di ba? So social distancing and limiting the number of people that Princess, itong iyong lahat ng mga ginagawa mo is it's your passion, di ba? It's your passion to do all of these things, no? At nakikita ko kasi you mentioned nung una tayong nagkakilala, you mentioned that you graduated from De La Salle University ng AB Interdisciplinary Studies, was it? Parang you're planning to go into the foreign service yata, no? Nung time na yun? Ano po yan? Ngayon, binago na siya, ginawa na siyang Consular and Diplomatic Affairs. Okay. Yun na yung kurso namin dati. Yun na yun. Oo. Bakit interesado ka nun na pumunta sa consular services to work in foreign affairs? I don't know, pero I'm so happy po with people. Hindi ko, well, yung mga bata nga po, yung mga anak ng mga kaibigan ko, ang sinasabi nila pag pag may activities kami, super pagod. Kasi most of the time po we involve our kids para rin mamulat na sila as early as now. Correct. Sinasabi nila na parang, si Tita Princess, pagod na pagod, pero ang ganda sa picture. Sabi ko kasi siguro gusto ko talaga yung ginagawa ko. gusto ko talaga yung ginagawa ko na, na makatulong sa well, you don't need to be in a position in the government to be able to help. Correct. Pwede mo yung gawin in your own little way. Depende sa phase, then kami na nagdidikta. Masaya po. The reason why I accepted this NSA, because nakita ko, kinalakihan na namin itong NSA na itong Pencak-Silat. The reason why I accepted this, nung they nominated me as the president, is because
nakita ko ho talaga yung development ng mga bata through sports. Ang dami ho dito, hindi ho kasi kami sikat na sports. Sabi ko pa palagi, siguro kami ang poorest na sports association, having the poorest members ng sports association. Pero nakita ko ho how sports has transformed their lives. Oh, yes. Nakapag-aral. Yung isa po, yung kinikwento ko, paborito ko talagang kwento ito na nung nakapasok po siya as national team, dati po 4,000 lang ang allowance nila. Ang nanay po niya maid sa Maynila. So, with the 4,000 na meron siya, pinauwi niya yung nanay niya sa probinsya. Taga Dumaguete po sila. Pinauwi niya yung mama niya sa Dumaguete. Ang instruction nila niya, pag-aralin at alagaan yung kapatid niya. Tapos siya na bahala. Nanalo po siya sa Asian Indoor Martial Arts. Asian Beach Games. Nanalo siya ng silver. So from 4,000, I think naging 35,000 na yung allowance niya. Wow. Plus nagkaroon po siya ng incentive. So happy na, nakagraduate na po yung kapatid. Ngayon siya po, graduate teacher na po siya. Nagpaalam siya sa amin na hindi na siya maglalaro. Mag-focus na siya sa pag-aaral niya kasi pangarap niya maging guro. Ang sinasabi ko naman sa mga bata, hindi ko kayo i-hold dito. Kasi ang gusto ko lang, gawin niyo itong stepping stone so that you can go and reach your dreams. Hindi kayo forever na nandirito. Hindi kayo forever tatanggap ng 10,000 na allowance or 4,000 na allowance. Or kung manalo sila, well, medyo malaki, 35,000 na nagiging allowance sa mga bata monthly. Depende sa medal, no? Kung gold, silver, or bronze. Pero yun nga, stepping stone lang ito. Pwede nyo kaming gamitin so that, ma-expose kayo, makapangibang bansa kayo, mag-build ang confidence ninyo sa sarili ninyo through sports. Because yung mga bata po, for as long as they know that they excel in something, then they will be that confident to face anyone. Yes, yun yung nasa loob, 'di ba, sa an athlete, 'di ba, yung spirit na that will drive you. Kasi mahirap kaya, Princess, maging yung training. Mahirap 'yan, ha. Kasi ako dati varsity ako ng basketball. Ang hirap ng training. Basketball na 'yan, ha. What more with, and then kung hindi ka kompleto ng mga gamit, and it's very laudable itong ginagawa nyo. Tsaka yung guro, 'di ba? So hindi na siya yung sa sport na yan, pero he could do it in the classroom, 'di ba? Para ba sa PE o kung ano man subject, pwede niya i-introduce 'yun na . And Princess, yung yung association you were saying, no, hindi naman siya ganun kasikat, hindi ganun kalaki kagaya nung iba, but slowly I'm sure you could see that it is growing mula nung... Yes, it's growing talaga po. It's really growing. Kasi meron na rin nag-a-attend. Kasi dati po, yung mga kaibigan ko rin po, yung mga presidente ng ibang sports association in the Philippines. We are all members of the Philippine Olympic Committee. Problema nila, palaging may agawan ng leadership in an organization. Sabi ko, swerte lang talaga ako sa PenShack lahat kasi walang ganyan. Ang sabi ko sa akin ng mga ibang presidente, for now, kasi hindi pa ganun kalaki at saka hindi pa ganun sikat yung asosasyon mo. Pag sumikat yan, kapag lumaki yan, magkakaroon na ng kagawan yan. Kasi what we do po is we do not ask membership fee. Kasi naman po, di ba yung National Sports Association is tasked to manage the national athletes of a specific sports. Like in our case, PenShack Silat. So kami lang ho nagmamanage, but everything is being provided by Philippine Sports Commission. So yung grassroots po namin, nagtalaga po ako ng director for grassroots. And bahala po ay yung mga local coaches, local trainers, yung mga local officials namin na they can be creative on how to propagate the PenShack Silat sa grassroots. Hindi, kasi po, we do not ask membership doon sa baba. Kasi nga, ang grassroots talaga ang pobre ng muna pamilya, ganyan. But ngayon po, I think yung mga ibang coaches, yung mga local coaches, wala kami pang sweldo ng local coaches. Ang meron lang kami,
for national coaches, which PSC, Philippine Sports Commission, provides. So what they do is that bahala mo sila kung maningil sila, kung may palaro sila, may maningil sila ng registration, it's up to them. And we give it all to them. Wala hong kinukuha yung PhilSelat Sports Association, not even a single centavo. Kung magpapa-accredit po sila ng gym, ang kailangan lang nilang bayaran, yung pamasahe na mag-a-accredit, saka yung hotel accommodation, finish. Tapos the rest, wala na. So bahala na sila on how they do it sa baba. Basta we give it to them since wala naman po kaming pangsweldo sa kanila. And we owe it to them na lumalaki po ang number of Pencaksalat players in the Philippines. Kasi may, I think that's a good parang marketing management strategy, ano? Kasi so may nakataya sila, so they will really do something na ma-promote, ma-propagate, mapasikat sa grassroots yung sports, no? That's a good strategy. We made sure, Director Nen, na lahat po ng pangangailangan nila in terms of affiliation, like for example, they want to join a national competition, kasi nga po, pagka ganun na, sa amin ho lahat dumadaan because we are the ones in touch with the International Federation of Pencaksalat. So we ask permission to them. So when pag granted, we give permission naman doon sa grassroots namin to be able for them to join international competitions at nananalo po ang mga bata natin. Magkugulat na lang kami kasi nanalo na, champion na, number 3 sa world, ganyan. That's very, very laudable. Ano? I'm sure your dad will be very, very proud of you. Kasi alam ko, kinukwento mo nun, maliit ka pa, kasama mo na yung dad mo dito sa mga, sports na to, yung ibang talagang tsaka yung public service, napunta sa'yo eh. Kasi palagi niya sinasabi, pag meron hong event sa bahay namin, iniimbita niya po yung mga atleta niya. Lahat ng mga atleta ng daddy ko. Tapos they help din, they help in the house. Pero yun nga, makita mo talaga na hindi na nanggaling, na they're one of the less fortunate people in the Philippines. Kawawa naman. Pero dahil nga po, malaki talaga natutulong ng sports sa development ng mga tao. Ang dami po sa kanila, may bahay na, nasa Coast Guard na. Kasi character yung character development di ba? Yun yung importante sa sports is the character, yung innate character, no? Hindi ka ho magtatagal sa isang sports kung hindi maganda yung ugali mo. Kasi una team ito hindi po mag-isa ka lang. Hindi solo sports. And we are representing Philippines. So as one talaga ang galawan dito. Like for now, yung mga atleta ko po are in a bubble training and they will be there for 4 months. They cannot go out of but they're staying naman in a resort sa Triple C po sa Nueva Vizcaya. It's a new resort, private resort, privately owned by basta ganoon. Nueva Vizcaya. So 4 months sila nandun, 4 months. 4 months sila doon, they cannot go out because it's a bubble training. And yung mga nagluwag po na NSA, sadly, nagkaroon po ng COVID. Well, nagkaroon ng COVID. In Baguio, nagkaroon yata in Laguna rin, ganyan. But ito sinasabi ko, pag lumabas sila, basta pag nag-break sila ng rules, ibig sabihin they don't want to be part of the team anymore. Correct. Because hindi tayo gumagamit ng pondo ng gobyerno para lang magkasakit yung mga bata. So, bawal talaga silang lumabas. Pati yung mga coaches namin, limited. And like, kasi minsan may mga pangangailangan yung mga bata that mabibilas mo. So, ganyan, mga importante lang ba na kailangan lang. Then we allow, but the coaches lang po. Coaches lang. Ngayon, kakapayag pa nga lang natin sa mga coaches kasi the coaches lang ang mag-uutos pala, hindi pa din sila pwede lumabas. Iuutos lang nila kasi hindi nakikipag-contact din yung mga bata doon sa people in the resort na goes out and buy. Okay. So letter lang din lahat din. Ang hirap po rin ganun, naboboard na rin sila, but
Thank you na lang to Triple C kasi ang ganda ng resort nila. Katabi ng may ilog, Magat Dam. Okay. So pag weekend, pwede sila mag-barbecue, pwede sila doon maligo sa ilog, pwede sila maglaro. May swimming pool din doon sa resort. So pag weekend, swimming time nila, parang relax ng muscles. Kasi mahirap din, Princess, di ba? Halimbawa, nag-training ka't lahat. Tapos, kasi nangyari na yan, pumunta sa Olympics, pagdating doon, na-COVID. So wala, hindi siya makakasali, di ba? Parang sayang ganun eh. Sayang ho, kasi pinapaintindi natin sa mga bata na nag-i-invest ang gobyerno sa kanila. Hindi para magkasakit, kundi para gumaling sila at magkamedalya. O kahit na lang ho, tanggalin na muna natin doon sa picture yung medalya eh. Gumaling sila, huwag silang magkasakit. Yun lang ang importante. And the rest will depend on their performance. Finish. Yeah. Hindi naman magkakaroon ng magandang performance kung hindi naman malusog ang pangangatawan mo. Kaya, well, kami, may mga kulang pa rin kami. No? Like, maganda lang ang training venue namin now. But in terms of gamit, hindi pa rin po kompleto. Kasi, ginamit lang namin yung mga ibang supply namin from 2019. Yung iba, sira-sira na ho. Kasi nga, di ba yung Ultra and Rizal Memorial Stadium, pinatirahan po yan, ginamit po yan for COVID patients. As quarantine facility ata, ginamit siya. Oo, tsaka yung mga OFW na yung gym namin nga, doon nakatira yung mga guards, ganyan. So, yung mga mats namin, ginamit na nila. Kaya kung ngayon nagtitraining yung mga bata, imbis na 100 yung mats, 80 lang. So, sila lang nag-a-adjust. Pero, well, hindi pa naman huli ang lahat kasi itong first month po talaga nakatuon sa strength and conditioning. At saka, yung iba pong mga bata naging overweight. Siyempre, nasa bahay. Siyempre, may nanay. Nakakakain ng lutong bahay. So, kailangan ganyan. Yung mga yes. Kahit nga ho, ako talaga nag-gain din ng weight na nasa ilo-ilo kasi banana Q, ganun yung mga saging saba na ipa-fry, ang sarap. Yan ang namimiss ko. Tapos kamoteng kahoy. Wow! Tumaas mo yung sugar kung mataas pala yung sa sugar. Mataas pala sa sugar yung kamoteng kahoy. Sarap yun. Ano naman yun? So, laga lang. 50% ng mga bata overweight. So, ang nangyari na lang, hindi minanage din yung pagkain nila. May nutritionist naman kami. So, less salt. So, less salt. Lahat naman less salt. So, yung mga ibang bata na hindi na na-improve. Natatawa kami ng adjustment na umpisa. Talagang sinabi gano'n. Na less salt lahat. Hindi naman po dapat gano'n. So, sabi ko nga sa kanila, pag may pangit, tawag kayo para we can talk to the management. So, ngayon naman po, okay na, kakakamusta ko lang sa mga bata nung Friday, sa mga coaches nung Friday, okay na sila in terms of food, on weight na ang mga bata. So, sabi ko, sige, may bonus. So, sabi ko, may bonus kayo, mag-barbecue kayo, magpapadala ko ng barbecue. sa dam, yung sa Magat Dam you were saying, no? Maganda doon. Sila yesterday. Kasi pag weekend naman, hindi po masyadong intensive in training. Tumatakbo lang sila. Tsaka nagsiswimming lang sila. So, may time sila kahapon, nag-barbecue sila. Masaya naman kasi nga ho, ang lungkot dahil pati ho ang telepono, may oras lang ng paggamit. Okay. Yes. At pati yung internet. TV. Walang TV. Okay, talagang Para walang TV sa room, para hindi mapuyat. Basta pag 9 o'clock, lights off. Kasi pag kulang po ang tulog, ang pangit din po ng performance. So sayang yung effort mo kung kulang ang tulog mo at ano. Yes. Princess, so they will stay the entire hindi sila uuwi ngayong Christmas break or tuloy-tuloy sila. Nakakalungkot man, pero alam mo naman ang Pinoy, importante ang Christmas. But then, naintindihan naman nila yan. Pinaintindi naman na po natin sa kanila yan na na 1 year, 2 years almost na wala tayong ensayo. Walang training. Yes, yung mga kalaban po nila na ibang countries, continuously training dahil they're staying in their athletes village. Yung athletes village po natin, ginawa po natin quarantine center. So, sakripisyo muna for a greater goal. Sakripisyo muna so that
the flag of the Philippines can be raised as they compete international in Vietnam. That's good. Yeah, that's very good. That's very good. Yung mga anak mo ba, Princess, do they show signs na dyan sa sports na yan o hindi yes, pa kasi my eldest masyadong daughter bata ko pa? is in Pencak-Silat na. But Talaga? pero Oo. after college naglaro kasi nga nag-aral siya ng martial arts tapos nung namin nanalo siya naman tapos sabi niya tinanong kung gusto mong pumasok sa Pencak-Silat sige train as an athlete yun nagtitrain ko siya as an athlete wala akong special treatment and sinasabi nga ho ng mga coaches sa akin naku ma'am si Jam lang po talaga yung nakakapagpasa ng kompleto kasi Natakot kay mami. So nandun siya sa training, nasa bubble siya ngayon. Yes, nasa training. Pero she's also working sa office of the spokesperson. Pero I think she's made up her mind na parang she'll quit na the sports and concentrate na lang on her career. Kasi may karera na siya Para sabi ko, para di ba to open up din naman kasi kinausap niya ako the other week na to open up din opportunity sa others na magkaroon ng bakante, may makapasok na iba. At siya naman po may karera na. And marunong na rin siya ng self-defense. So yun lang talaga yung major niya matuto ng self-defense so that anywhere she goes, she can protect herself. Kaya niya na. Yung Princess, yung she's working for the spokesperson ng anong ahensya siya na nag-work siya? Your daughter. You were saying your daughter is working for po sa office of the presidential spokesperson. Okay kay Carlo, kay Secretary. Dati po kay Harry, kay Secretary Harry Roque. Pero Harry Roque has resigned na. Si Carlo na, di ba? Si Carlo Nograles. Carlo Nograles, who is also from Davao, di ba? Carlo is from Davao also. Yes, Yes, from Davao. So, kaya nanghingi yata siya ng letter kasi para malaman din po ng bagong spokesman na naka-detail po siya. Training for SEA Games. Ano ba siya? Ano din yung same course kayo? Consular studies Hindi din po. ng Sa kanya, Islamic Studies major in Political Economy. Sa po, Ateneo de Davao. Merong Islamic Studies din sa Ateneo de Davao. Kasi dati sa UP lang That's sa good. UP lang. And she graduated, pagmamalaki ko na rin, direct rin Siyempre. She graduated cum laude lang naman. Wow. Alam mo, meron ka na palang, yung, akala ko maliliit pa yung, you look so young. Pakaliit na mga bata, mga anak mo. I think all these things that you're doing, Princess, makes you, be alive and be as young as your passion for helping is it's not only just laudable pero talagang natural, hindi plastic, di ba? Kasi yun na talaga yung kinalakihan namin even if kasi we live in Maharlika Village, it's a Muslim village. Kung hindi man araw-araw, madalas pag may kumatok na hindi namin kakilala, it's either may problema yan, uuwi ng probinsya, namatayan. And my dad is always, parang, is always open to help people. Meron nung namatay nga ang daddy ko, may nagkwento pa na, nung nalaman niya namatay ang daddy ko, pumunta po siya sa bahay. Tapos nagkwento siya sa mommy ko na, ang bait daw ng daddy ko kasi, one time daw ang dad ko magpipray na sa mosque kasi malapit lang kami sa mosque. Bago mo siya nagpipray doon, may meat shop sa gilid ng house namin. Doon muna siya, tapos hinihintay niya siguro kung malapit na, lalakad na lang siya papunta sa mosque. May lumapit daw sa kanya, wala siyang dalang pera. Sabi niya, nakita mo yung bahay na yan, yung sa tapat? Kumatok ka dyan, sabihin mo, kumuha, kasi sabi niya, saan mo kailangan yung pera? Bakit mo kailangan? Sabi po ng babae, pang-ulam lang. Sabi niya, kumatok ka dyan. Nakita mo yung bahay na yan, kumatok ka. Kumuha ka ng isda sa ref. Kasi ulam nga.
You know, Tapos yun po, totoo naman, kumuha siya ng isda sa ref. Yung sabi niya, hindi daw niya talaga makakalimutan ng daddy ko, ganyan. Ganon. Hindi rin naman ho namin alam yan kasi pagkatapos siya lang gawin, hindi naman magkikwento ang daddy. Oh. And for him, it was natural sa kanya. Yung parang yung sa'yo, ginagawa mo, natural lang na you want to help. Sa ganito po kami siguro talaga namulat. Kaya parang, ang saya ho ng pakiramdam na kahit ako, yung mga bata, yung mga anak ko, like, pag nag-birthday sila, we don't celebrate birthdays na dahil lang gusto mo lang mag-celebrate. We celebrate it with purpose. Like my eldest daughter, when she was 1 year old, we opened po the gate for all the children to come in. Ngayon naman ito naman ganun din po sa mga iba, no? Kina Aliyah, third birthday siya sa evacuation center. Nagpakain kami ng mga bata. Tapos, nakakatuwa dahil itong mga buckwheats na ito, sila sabi ko McDonald's na sana, yung mag-order lang kami, tapos may toy, ganyan, para madali. Sabi ng kaibigan ko, teka lang, sabi niya, Princess, tatanungin muna natin kung anong preference ng mga bata. Alam niyo ho ang ni-request, kamote. Kasi matagal na daw sila sa evacuation center. Tapos matagal na silang hindi nakakain ng kamote. Palagi na lang daw dilata. So nag-request ko ng kamote. So nagdala kaming kamote. Inisip ko, paano ko ito lulutuin? Yung bahay po namin dito sa Davao, hindi po parang sa Manila na sanay sa maraming tao. So meron kaming mga malaking lutuan. Dito talaga wala, pang pamilya lang. Dalawang sako ng kamote. Ganyan. Pero buti na lang doon sa center, pwede nilang lutuin kasi sa drum ata nila niluluto. Yes, oo. Nagdala lang kami ng cake sa mga bata and drinks, yun na lang. Tapos natuwa ko ako dahil my daughter Aliyah was just 3 years old that time. Now she's grade 1. Meron silang parang yung milestone nila as they age, no? Yung bagong panganak siya, anong ginagawa niya, she was just crying when she wants for example, she wants milk because she can't say it. She's crying daw. Yun ang interpretation niya. When I was 3 years old, sabi niya, I had a birthday party and I celebrated it with the less fortunate children. And sabi niya, it was one of my happiest birthday celebration because I made the children happy. Grabe ho, nakurot talaga yung heart ko na may impact pala yun na ang hindi nila nakakalimutan. Yes. They can't, like my daughter, my eldest, the one who graduated na, wala ho yan kahit anong posting about, sabi ko, Dean's List, hindi na siya Dean's List. Sabi niya, Mami, hindi na ako Dean's List. Sabi ko, okay lang yan, grades lang yan. Sabi niya, hindi, President's List na ako. Sabi ko, post it. Sabi ko, akin na yung cert mo, ilalagay ko sa Facebook. Sabi niya, wag na, Mami. Ang dami daw mga nanay na pinupush yung anak nila to be in the honor roll, tapos they can't make it, tapos ang pangit ng feeling na, di ba, parang as we celebrate, ang dami palang hindi masaya, ganyan. So, that's correct. Those are things that I learned from my children. Kasi ako, as proud mom, I will post it. Ganun lang. Yun lang yung explain. Not naman to brag about it, but because I just want them to feel that I'm proud of them. So, I've learned that from my eldest child. So, hindi na rin ako nagpo-post na kahit Yung last yata nakita ko. Naman po talaga na maraming problema ang mundo and hindi nakakatulong that you will post something na ikaw lang ang masaya. Ganon. Yung last na nakita ko yata ang post sa'yo, may niluto ka something parang last year pa yun. Hindi na nga rin ako nag-post na may mga luto kasi last year. Kasi nga, nung nag-pandemic na, ganyan, kasi hindi naman po talaga lahat pala merong food on the table. That's correct. Princess, maraming salamat sa sharing. No, it's always a pleasure to I learn a lot and your sharing is natural lang, walang kieme, walang bahid na politika o kung ano. You just want to share and you're just doing the things that ordinary people are like will be very appreciative of. So maraming salamat, Princess. And any final message sa ating mga, lalo na yung mga mommies ngayon o yung mga kids that you'd like to share? Nasa sa yung pagkakataon, Princess.
Okay. First po, Kuya, Direct Rene, Kuya Rene, thank you for having me again here. Well, thank you to Ira, I met you. I've known you. Well, sa mga mommies po, we play a very important role in the society as influencers of our children. So we just have to make the most out of what we have to raise good children, because these children is very important then in the development of a country, since sila po yung next generation, and they cannot be better if the moms are not good moms. So una, mahirap po ang trabaho bilang ina. Congratulations sa pagiging nanay, sa pagpapakananay ng lahat po ng mga nanay. Hindi po madaling trabaho ang maging nanay. Mas mahirap po ang nasa bahay than working, no, in the office. Tapos iwanan mo lang yung mga bata. I've tried it for a year, almost 2 years. Hanggang ngayon, no? Kasi nga ako, palagi akong wala. Absentee mom din ako. But I made sure na when I'm home. I'm with my children. At yung oras ko po, nakatutok lang sa mga bata. Kasi madalas nga po, nawala ako. Nanay din po ako sa mga ibang bata. But then, to be mom is wala akong kapantay yung trabaho ng ina. So congratulations sa inyong lahat. And let's continue to raise good children for the future of our nation. Thank you. Thank you very much also, Princess, for coming on board and for your kind messages to not just the moms but the dads, no? Pareho yan kasi ano yan combination yan, partnership yan. Sorry Okay yun. Well, hindi kasi nga sinasabi, di ba? yung sa mag-asawa, sa pamilya, no, masaya ang wife if the husband supports. And kapag masaya ang wife, she can do better as a mom. So, saludo rin sa mga tatay na very supportive to the wives. Sabi nga nila, yung nanay ang ilaw ng tahanan, ang mga tatay ang tagapundi ng ilaw. But that's just a joke. It's like really a partnership. So maraming salamat. Tatay tagabayad ng ilaw. Tagabayad ng ilaw. O isa pa yun. Thank you very much, Princess. Salamat and po, Direk Rene. all the best. Ingat po. Stay safe.